Yun ho bang assets nitong si former Yusek Cabral, kasama po ba dito? Meron na ho bang aksyon ang TWG dito sa sinasabi nga po na allege po na mga ill-gotten wealth nung namayapang Yusek? Tama po, isa ho si former Yusek Cathy Cabral po sa mga tinignan natin, inventory natin ng mga assets. Right now, parang ang huling usap po namin, although may mga properties tayo nakita, pinag-uusapan pa kasi medyo komplikado manunted because it would undergo estate proceedings din kasi di ba namayapa ng si Yusek Cathy. Yung complication yung estate proceedings. So even kasi naman manunted, even if mai-transfer yan sa mga kamag-anak dahil pag namatay ka, ita-transfer yan sa mga kamag-anak mo manunted eh. Pero yung our laws allow that the immediate relatives, pag na-transfer na sa kanila, pwede rin natin ma-freeze pa just in case magkaroon ng court order when it comes to sa civil cases naman po against former Yusek Cathy Cabral. Opo. Kasi sir, ganito, no? Again, nagpapasintabi po, but this is kasi a reality and imbued with so much public interest. The fact po na kasama sa TWG ninyo ang Solgen, na under po our forfeiture law, hindi po ba, na sila nga ang unang dapat na maging punong abala dito sa paghahabol sa mga sinasabing ill-gotten wealth. Dito po sa usapin po sa estate o mga ari-arian nitong si Binibining Cabral, hindi ho ba mas ngayon magiging klaro dahil sa obligado yung pamilya na maghain po dyan, di ba, ng kanilang, magdeklara ng kanilang estate para sa kaukulampong estate taxes and then mailipat yung mga pangalan nito doon sa pamilya po na karapat-dapat na magmana. So dito ho, walang choice na mailantad yung kanyang ari-arian, di po ba? Tama, Manong Ted. Precisely the point po, yung, especially when it comes to real property taxes na nakapangalan, no? Diretso kay, hindi lang kay former Yusek Cathy Cabral, pati ho doon sa asawa. Kasi, ganun po. Opo, kaya nga po. So, yung ari-arian po nila Yusek Cabral, wala pong frozen ngayon dito. Lahat po ito ngayon ay kasi they only have a limited time to be able to file the estate taxes na kinakailangan bayaran matapos mamaya. Otherwise, may mga penalties yan. Meron ho bang frozen assets na ngayon si Yusek Cabral? From what I understand po, wala po. Whether it's real property or the movable properties po, even the bank accounts po. Kasi nga ho, iniintay yung medyo complicated yung because we're still awaiting for the estate proceedings. Kasi tama ko kayo, Manong Ted, sa pag-analysis namin, mas papadali sa amin sa pag-identify kasi i-declare nila those properties na nakita namin na hindi nila i-name or in-identify in their estate proceedings, parang ano na yun, forfeited na yun kasi walang nag-claim eh. Diba? Opo. Marami ba ito? Opo, parang several real estate properties and vehicles. Opo. Kasama ba dyan yung sinasabing mga ari-arian sa Forbes Park at Corinthian? That I have to verify with the NRA po, yung location po. Pero ang nakikita ko dito sa dashboard po namin is yung number of properties lang po. Hindi ko maano. Pero we can, naman po. If you can ask the NRA po, I think they're discussed naman. Apo. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa-Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!